We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inaasahan ng dagsa ng mga pasaherong magtatawid dagat ngayong araw ng Biyernes, December 22. Ang ilan namang pasahero matiyagang naghihintay ng biyahe ng mga barko. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, dito sa Batangas Pier, ganito yung sitwasyon sa labas ng Pantalan. Itong nakikita mo sa likuran ko, yan yung waiting area. No? Diyan nag-aabang yung mga pasahero naghihintay na makapasok sa loob ng passenger terminal building. May nakaantabay ng mga ambulant tellers na silang mangongolekta naman ng terminal fees. Sa waiting area pa lang, mahabang pila ang sasalubong sa mga pasahero sa pier ng Batangas. Hindi na yan naranasan ni Day. Alas 5 pa lang daw ng madaling araw. Nasa pier na siya kahit alas 5 pa ng hapon ang biyahe pa Odjongan, Romblon. Galing sila ng pamilya niya sa Olongapo. Before kasi, talagang pag peak season, ang hirap nung biyahe. So, sobrang siksikan. Ngayon, inagahan na kasi online na din yung pag-purchase ng ticket. First time namang magpapasko sa Pilipinas ng Amerikanong sibil kahit pa ilang beses na siyang pabalik-balik dito. Naghahanda na rin siya sa pagpapakasal sa Romblon sa kanyang fiancé na si Daisy ngayong Enero. The people are friendly. They always smile. You know, I love smiling, you know, and I look at people and they smile. And they see that I smile and they smile back. And ngayong araw ang inaasahang dagsa ng PPA Batangas ng maraming pasahero. May ambulant teller na sa labas pa lang ng terminal building. Nagbabala sila sa mga pribadong sasakyan na mag-ingat sa mga umano'y fixer para mabilis na makapasok sa loob. May 1.5, may 3,000 para lang makasingit. So, ang assuming ko dyan is either may kasabwat siya na gwardiya, may kasabwat na empleyado ng gobyerno rito sa Batangas Port. Ngayong araw hanggang December 24, inaasahan ng PPA Batangas na papalo sa 17,000 hanggang 20,000 ang outbound passengers sa Pantalan. Masusi pa rin ang inspeksyong ginagawa sa loob ng pier. Hindi nakakalusot ang mga meat products sa scanner, kaya ang mga bitbit na ham ng ilang pasahero kumpiskado. Bawal pa rin ang mga patalim at flammable materials. Iniimplementa na rin ang no-leave policy sa ilang tauhan ng Batangas Port para umalalay at tumugon sa pangangailangan ng mga magtatawid dagat. Ace, yung abiso ng PPA Batangas sa mga pupunta rito sa Batangas Port, maglaan ng 3 hanggang 4 na oras kung kayo'y pupunta nga dito sa Pantalan, dahil asahan na daw yung mabigat na daloy ng trapiko. Particularly kapag pasok dito sa Batangas City proper, may ginagawa kasi nga flyover dyan, so i-expect na daw yung heavy traffic. Ace. Paul, paano nasisiguro ng pamunuan ng Pantalan na walang overloading sa mga barko bago bumiyahe? Okay, Ace, yung tungkol sa bagay na yan, may pamantayan kasi yung mga barko may tinatawag yung manifesto o yung listahan kung saan dyan nakalagay yung mga pangalan ng mga pasahero at kabuang bilang ng sakay nito. Even yung mga sasakyan na nasa loob mismo o lula ng ro-ro vessel. Obviously, kapag daw nag-exceed yan doon sa maximum capacity, overloading na yan at hindi napapayagan pang maglayag ng Philippine Coast Guard. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.
Nararanasan ng maluwag na sitwasyon sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw December 22. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na sapat ang mga bibiyaheng bus sa pagdagsa ng mga pasahero. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating at pag-alis ng mga pasahero sa passenger arrival area ng Batangas City Grand Terminal, pero ayon sa pamunuan ng terminal, hindi pa raw ito ang inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Sa Misamis Occidental, planong magpasko ng mag-anak ni Butch. Kaya alas 2 pa lang daw ng madaling araw, umalis na sila sa Zambales para makaabot sa mga biyahe. Biglaan din daw ang kanilang naging pag-uwi kaya tila adventure umano ang kanilang biyahe kahit halos aabutin daw ito ng 28 hours. Sa Batangas City Grand Terminal na sila nakakuha ng tiket ng bus patungong Iloilo bago makarating sa kanilang probinsya. Fully booked na. And then airplane, sobra namang expensive. Hindi na rin practical kasi almost 10,000 per head. Kaya ano na lang, parang adventure na lang din mag-travel para makakita din kami ibang lugar. Mag-aalas 12 na ng tanghali kanina pero mangilan-ngilan pa rin ang mga pasahero sa Grand Terminal na pauwi sa kanilang mga probinsya. Ang passenger arrival area maluwag pa at tuloy-tuloy din ang pagdating at alis ng mga pasahero. Mostly ma'am, ang expecting namin is nasa 10,000 na passenger to. Kumpara doon sa dati na season nung Ondas, medyo nabawasan naman dahil datingan lang, bugsuan lang ng datito ng pasahero. Every hapon, afternoon. So, ilang man. Pero kumbaga, hindi naman siya talagang bugsuan na sobrang dami. Base raw sa karanasan ng ilang mga dispatcher noong nagdaang Pasko, posibleng mamayang hapon o bukas inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero. Biyernes at saka bukas Sabado na dadagsa ang pasahero dito sa Grand Terminal sapagkat ngayon ay long weekend at ito ang huling araw ng week na ito na sana mag-uuwian yung pasahero. Mas maganda ang kita pag ang epekto nun lagi sa amin at may makaming pagsasaluhan sa kitain sa araw ng Pasko. Ang pasaherong si Marlon maaga na rin daw uuwi papuntang Tagaytay mula Batangas City para hindi na makipagsiksikan. So posibleng pagdami ng tao bukas. Kasi expected na yan during Christmas rush ay talagang makapaka-traffic. Talagang expected mo traffic ngayon. Mas maganda yung hindi ka nagmamadali. Sa mga biyahero ay medyo magbaon na maraming pasensya. Yan. At saka kailangan yung pasensyoso tayo. Huwag tayong dalang ng init ng ulo sa bibiyahe. Dahil expected natin traffic. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng terminal na sapat ang babiyahing bus na maghahatid sa inaasahang buhos ng mga pasahero. Ang tansya po namin na dadating ang pasahero is mga 23 ng hapon, 24 yan. Meron na po yung dadami ng pasahero. Then, yun naman po mga buses natin is extended naman po kanilang biyahe. Kumbaga, hindi naman po tayo mawawala ng biyahe dito. Patuloy pa rin nakaantabay ang kapulisan at security guard sa terminal para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Sa panayam natin kanina sa pamunuan ng terminal, posible raw na bukas pa ng hapon o gabi dadagsa ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya para sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Arestado ang graduating criminology student matapos umanong tangayin ang sasakyan ng katrabaho ng nobya sa Laguna. Ang sospek nahulihan din ng baril ayon sa pulisya. May exclusive report si Denise Abante. Diretso kulungan ang 31 anyos na graduating criminology student na si Mario Alvarez, residente ng General Trias City, Cavite, matapos umano nitong nakawin ang kotse ng katrabaho ng kanyang kasintahan nito lang Miyerkules sa isang subdivision. Sa investigasyon ng pulisya kasama ng biktima sa inuupahang apartment ang kasintahan ng suspect kaya nakakapaglabas-pasok ito sa naturang bahay. Planado na rin daw ng suspect ang pagbebenta ng mga parte ng sasakyan kaya nang idulog ito ng biktima sa himpilan ng pulisya, agad silang nagsagawa ng backtracking sa CCTV at dito na nakumpirma ang kinaroroonan ng suspect. Sa ibinahaging larawan ng Cabuyao City Police sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, makikita ang mensaheng ipinadala umano ng suspect sa isang posibleng buyer ng sasakyan.
Ibalak niya talagang ibenta yung sasakyan at whole, tapos chachap-chapin niya, papachap-chap na yung sasakyan. Prior to that, may napapansin na din daw yung mga kasamahan sa apartment na minsan nawawalan sila ng gamit, ng pera. So nitong huli nga, ay kinuha na pala ng suspect yung susit sa habang natutulog nung madaling araw. December 21 nang ma-recover ng Kabuyaw Police ang sasakyan ng biktima na nakapark sa umano'y tinutuloy ang bahay ng suspect. Agad ding inaresto ang suspect at nang kapkapan siya ng pulisya, nakuha sa kanyang belt bag ang 1 kalibre ng baril. 9mm na firearm, which is also chamber loaded nung makuha sa kanya. So, kaya nadagdagan ng kaso niya from RA 10883, the new anti-carnapping law, nadagdagan yung kaso niya ng RA 10591 for illegal possession of firearms and ammunition. Patuloy pang inaalam ng pulisya kung saan ang galing ang baril na nakuha mula sa suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Kabuyaw City Police Station ang suspect, pati na rin ang ninakaw nitong sasakyan. Paalala ng pulisya sa mga residente, Maganda din yung pangyayari at nahuli natin agad siya na through the efforts of our investigators and mga intel personnel natin, hindi na matutuloy yung kanyang pag-aaral at hindi na siya makagraduate sa kanyang kursong criminology dahil magkakaroon na siya ng derogatory record. Huwag po tayong masyadong magtitiwala sa mga taong pinapapasok po natin at sa mga sarili nating tahanan. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Handa na ang Batangas Medical Center para sa mga mabibiktima ng paputok. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga nabiktima ng paputok noong mga nakaraang taon ayon sa BATMC. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa grocery man, palengke, bangketa at mga lansangan, lalo pang ramdam ang Christmas rush. Kabilaan pa rin ang pamimili at mobility sa paghahanda sa Pasko. Nauna na riyan ang Batangas Medical Center. Kasado na sila sa inaasahang dami ng pasyenteng maaring isugod sa kanila sa mga susunod na araw. Itinaas na rito ang Code White Alert at sa bisa ng Code White, lahat ng hospital personnel kabilang mga doktor, nurse at support staff ay naka-on call. We'll be preparing for the number of cases, the increased number of cases who will be coming to hospitals, just like here in BATMC. We'll also be reporting the cases such as firework-related injuries, firework-related ingestions. Mayroon ding sapat na gamot at gamit ang paggamutan sakaling magkaroon ng emergency. Wala pa rin daw na isusugod sa kanila na firecracker-related injury. Nakadalasang nasusugatan ay mga bata. Napansin na raw ng paggamutan na pababa na ang mga nabibiktima ng paputok na isinusugod sa paggamutan. Target ng pamunuan ng ospital ang zero injury ngayong holiday season. We see the trending. Yung trending kasi for the past 3 to 5 years, pababa na yung trend natin for fireworks-related injuries. At para makamit yan, mainam kung iwasan ang paggamit ng mga paputok sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Gumuho ang bahagi ng bundok sa Real Quezon dahil sa naranasang pag-ulan. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dahil sa mga naranasang pag-ulan, gumuho ang bahagi ng bundok na ito sa barangay Kiloloron, Real Quezon. Bandang 3:00 ang madaling araw kanina. Ayon sa MDRRMO, lumambot ang lupa sa lugar bunsod ng mga naranasang pag-ulan. Siguro nga dahil malamang saturated na yung lupa, basa na talaga siyang matagal kaya nangyari po yung landslide. Matagal nang basa yung lupa dito sa amin dahil sa pag ganitong panahon. Hindi naman actually ma'am siya tuloy-tuloy na halos araw-araw. Basta pag ganitong mga
December to January, ma'am, talagang normal po na mas malamang po na umuulan kaysa umaaraw dito sa amin. Wala namang nasaktan o nadamay na kabahayan sa lugar dulot ng landslide. Pero ang ilang motorista na stranded dahil sa mga humambalang na puno, makapal na lupa na may mga kasama pang bato sa kalsada. Hindi rin kasi sila agad makapagsagawa ng clearing operation sa lugar. Pasado alas 5 na ng umaga nang magsimulang paglilinis ng mga otoridad sa lugar. Doon sa observation po namin, hindi pa siya safe mag-conduct ng clearing operation nung right after nung landslide dahil may mga debris pa na bumabagsak mula dun sa bundok. Alas 9 ng umaga kanina nang matapos ang clearing ng DPWH at passable na rin sa mga motorista ang kalsada. Iba yung pag-iingat naman ang paalala ng otoridad sa mga residente at motorista. Ang tawag po dito sa amin ay lurok ang ulan. Kung hanggat maaari po na maiwasan nating magbiyahe. Pero may mga precautionary measure na rin naman pong ginawa ang national na pamahalaan at ang lokal na pamahalaan. Yung mga landslide prone area ay nilagyan na po ng mga nets. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Patay ang rider ng motorsiklo matapos sumalpok at magulungan pa ng truck sa Lemery, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 47 anyos na rider, residente ng Barangay Pantay Pag-asa, Calacas City, Batangas matapos umanong sumabit ang minamanehong motorsiklo sa gilid ng truck na nasa unahan nito saka pa ito magulungan. Sa investigasyon ng pulisya, parehong binabagtas ng motorsiklo at truck ang kahabaan ng Barangay Mahayahay, Lemery, Batangas pasado alas 12 ng hating gabi kagabi nang mangyari ang aksidente. Yung ating pong motor ay mangyari po na overtake po dito sa may truck, pero sa kasamang palad po sumabi po siya doon sa kanang bahagi ng truck na naging dalan po ng kanyang pagkakaladkad at naipit po sa may gulong. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, posibleng nasa impluwensya ng alak ang biktima nang mangyari ang aksidente. Hindi naman po lasing na lasing, medyo inom lang po na gano'n na anong mangyari po ang insidente po. Sa ngayon, naiuwi na rin daw ng pamilya ng biktima ang mga labi nito at kasalukuyang nakaburol sa kanilang tahanan sa Calacas City. Ayon sa pulisya, nagkaroon na rin ng kasunduan ang pamilya ng biktima at ang truck driver hinggil sa mga gastusin sa pagpapalibing. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista. Po sa ating mga kababayan, kung hindi naman po importante ang ating mga pupuntahan, huwag na po tayo mga magbiyahe. Tapos kung tayo naman po magbibiyahe, iwasan po natin uminom. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ang truck driver. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nag-ikot sa pantalan sa Batangas City ang PCG Batangas para tiyakin ang seguridad ng mga pasahero ngayong holiday season. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kahit dumaan sa mga baggage scanner, hindi nakaligtas sa mga K9 unit ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas ang mga bagahe at kargamento ng mga pasahero sa departure area. Pinasadahan ng mga sulok-sulok sa pantalan. Bahagi yan ang pagtitiyak ng seguridad ng mga magtatawid dagat. Para sa ilang pasahero, mainam ang mahigpit na seguridad. We're not also consider the forthcoming Christmas but also yung threat, no? Alam natin yung bombing incident na lately na nangyari. So kaya double yung aming security measures. Talagang dapat gayon ang gawin nila dahil para ma-safe ang mga tao. Bagamat wala pang naiulat na untoward incident, sinisiguro ng PCG na hindi nag-overload ang iba't ibang sea vessel. Naka-heightened alert na rin ang PCG nitong mga nakaraang araw pa. Nag-increase kami ng number of safety inspectors in team. We are actually 5 teams. Of course, para mapabilis natin yung pag-alis at pag-unload, no, ng mga cargos. At para sa mas mabilis na turnaround time, ipinatutupad na ng Marina ang Sea Vessel Relaxation Order. Ibig sabihin, hindi hihintayin ang schedule ng pag-alis ng barko. Oras na mapuno ito ng pasahero, papayagan na itong maglayag. Epektibo ang Relaxation Order hanggang January 3, 2024. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagkasama na sina Sanya Lopez at Bianca Umali sa taping ng Encantadio Chronicles Sangre. Samantala ang abot kamay na Pangarap Stars, enjoy sa kanilang Japan trip. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Sa pagpapatuloy ng iconic telefantasya ng GMA, muling gagampanan ni Sanya Lopez sa Encantadia Chronicles ang kanyang karakter na si Sangre Danaya, habang gaganap naman na anak niya si Bianca Umali bilang Sangretera ang magiging bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Na-excite nga raw sila maging ang kanilang direktor na si Mark Reyes nang magkita sila sa unang pagkakataon sa taping ng serye, kaya nagpa-picture ang mga ito na pinusuan ng kanilang mga taga-suporta. Kita rin sa mga larawan ng kasiyahan ng mga cast ng abot kamay na pangarap na nag-enjoy sa kanilang Japan trip. All smiles man yan o wacky pose, pinusuan yan ng netizens. Agaw pansin din ang OOTD ni Jillian Ward na mas lalong nagpalutang sa balingkinita nitong katawan. Nagtungo ang mga cast sa Japan para pasiyahin ang kanilang mga taga-suporta doon at mag-taping ng ilang mga eksena. Samantala ngayong Biyernes, mas lalong tumitindi ang labang kinakaharap ni Elias sa paghahanap sa kapatid ni Bani na si Neneng dahil sa mga bagong miyembro ng Golden Scorpion na hindi papatalo. Makaligtas pa kaya si Neneng sa kamay ng kaaway o tuluyan siyang mapa sa kamay ni Congressman Aguilero? Ang mga maksyong eksena sa Black Rider tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. One seems to hear words of a cheer from everywhere, feeling the air. Oh, if God raised in the sun, heard the encounter tone. Maybe the rainbow, they will sing songs of a cheer. Christmas is here, ding dong, that is the song we love and read. Oh, carol, ding ding dong. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang rider ng motorsiklo nang sumalpok sa kasalubong na truck sa Batangas City. Ang kaanak naman ng biktima hindi na magsasampa ng reklamo laban sa driver ng truck. May follow-up report si Denise Abante. Papa, naririnig niyo po ako eh. Sana lang po, gabayan niyo po kami. Kahit po kayo'y wala na. Sariwa pa raw sa alaala ng 6 na taong gulang na si James Kyrie ang mga ginagawa nila ng kanyang ama na si Alvin Lonto, ang 37 anyos na rider na nasawi matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong nitong truck pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Lagi niya raw isa sa isip at isa sa puso ang mga ginagawa nila ng kanyang ama. Naghahalik po kami, tapos naglalab. Mga chicken po. Ang asawa naman nitong si Noralyn tanggap na raw na aksidente ang nangyari. Bagamat masakit daw sa lubungin ang Pasko at bagong taon na wala na ang asawa, kailangan pa rin daw niyang magpakatatag para sa mga anak. Napakabait po niyan. Lahat po ng bagay binibigay niya po sa amin. Mapagmahal, lalo na po sa aking anak. Napakasakit po, kawawa po aking anak. Gabayan na lang kami palagi. Mahal na mahal ko siya. Hindi na raw sila magsasampa ng kaso laban sa truck driver dahil nagkaroon na rin sila ng pag-uusap hinggil sa nangyaring aksidente. Humingi po sila ng pasensya, tapos nakipag-ayos na po. Hindi areglo po, nagbigay po ng tulong pinanasyal. Napakabilis po ng pangyayari, tapos napakabilis po ng motor. Nauna na ring sinabi ng pulisya na posibleng dahil sa kabilisan ng patakbo ng rider sa kanyang motorsiklo, kaya ito bumangga sa kasalubong na truck. Sa ngayon, sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang truck driver. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isang itinuturing na high-value individual ang nasa kote ng Santa Cruz Police matapos ang ikinasang buy-bust operation sa Barangay Santissima Cruz, Santa Cruz, Laguna. Nakumpiska sa sospek na si alias Ryan ang 9 na piraso ng plastic sachet ng hinihinalang shabu na aabot sa 60 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Santa Cruz Municipal Police Station ang sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinumiti na sa Provincial Forensic Unit para sa forensic examination.
Mga kapuso, ilang araw bago magpasko, walang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Pero paghandaan pa rin ang tsansa ng ulan dahil sa iba't ibang weather systems, gaya ng shearline, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque at Palawan. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, maging alerto pa rin sa posibleng pag-ulan. Curing period ng Dumuklay Bridge natapos na. Ang tulay posibleng madaanan na sa mga susunod na araw ayon sa site engineer. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Unti-unti nang naaalis ang ilang gamit sa tulay ng Dumuklay sa Batangas City. Ang magkabilang dulo kasi nito na sementohan na. Sabi ng site engineer, tapos na ang curing period nito para tuluyang matuyo ang semento. At ang butas, natakpan na. Pareho ng may buhos yun. Sa curing, tapos na. May pinagdaanan. Bagamat patuloy ang pagawain sa ilalim ng tulay, hindi na raw ito makakasagabal sakali mang mapadaanan sa mga motorista ang tulay ngayong holiday season. Ito nga raw ang target at gusto ring mangyari ng kontraktor. Naidulog na raw ito sa City Engineer's Office. Wino-workout namin na humingi ng letter from the barangay para maipasa sa CEO. Nilalakad namin yung letter. Isinusulong na mapadaanan ngayong Pasko ang tulay o kung hindi man ay sa mga susunod na araw. Pero light vehicles lang ang papayagang dumaan gaya ng mga private vehicle, motorsiklo at tricycle. Kung maisa sa katuparan, magandang regalo raw ito para sa mga residenteng nagtitiis sa hirap ng paglalakad. Sa April 2024 ang target completion date ng rehabilitation project. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tungaya ng Disney-themed Paskuhan Festival ng Mercedes Camarines Norte. Ang white Christmas-inspired decor ng munisipyo ng bayan, patok na pasyalan. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Hindi nagpahuli ang lokal na pamahalaan ng Mercedes Camarines Norte pagdating sa mga pakulo ngayong Christmas season. Nagsagawa ng Paskuhan Festival sa bayan sa kauna-unahang pagkakataon. Nagkaroon ng talent competition na Disney-inspired na nilahukan ng iba't ibang grupo mula sa ilang mga barangay sa naturang bayan. Ayon sa mga grupong sumali, magandang pagkakataon raw ang ganitong aktibidad, hindi lang para magpasaya ng mga manunood dahil pagkakataon rin nila na ipromote ang kanilang bayan. Dito mas na-enhance namin yung culture of encouragement, lalo na sa tourism natin, lalo na ngayon na magpapasko. Samantala, attraction din sa bayan ang White Christmas na tema sa munisipyo. Hindi na nga raw kailangang pumunta ng ibang bansa para ma-feel ang White Christmas dahil bukod sa mga Christmas installations na nagliliwanag tuwing gabi sa labas at loob ng munisipyo, may mga snowman na perfect sa mga nais mag-picture taking. May iba't ibang Christmas tree na nagliliwanag din at syempre hindi mawawala ang mga belen. Ayon sa Municipal Tourism Office, naisipan nila ang ganitong tema para maramdaman rin ng mga residente kung paano ang Pasko sa ibang lugar. Naisip po namin na dalhin po si Disneyland sa bayan ng Mercedes upang ma-experience naman po ng aming mga kababayan na ang Disneyland and magkaroon po kami ng White Christmas. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 3 days na lang, Pasko na. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.